Okay, sumagot na naman si CJ. Napakatanga talaga. You gave a list of possible explanation kung bakit Mahalay na page ang finalo ng account ng pare. Kinontra mo ba yung mga yon? Hindi. Hindi ko kinontra. Binigyan ko ng explanation kung bakit. Justification. Whether you accept it or not, it's up to you. Wala naman akong totoong stand doon. Ang binibigay ko lang, ito yung posibleng rason. Pero, end of the day, innocent until proven guilty. Tama, di ba? Presumption of innocence hindi. Ang kinontra ko ay yung excuse na binigay mo. O kasi nga, moral ascendancy. Sige, kukontrahin ko yan. Game ako dyan. Kukontrahin ko din yung moral ascendancy mo. Kasi tignan mo yung bigger picture nito. Tandaan mo, yung page ko is anti-DDS. Okay? Hindi ko papakialamanan yung issue ni Father Flavie kung hindi siya binabanatan ng mga DDS vloggers to begin with. Halimbawa, Isko versus Tulponatics. Medyo papakialamanan ko yan. Isko versus Apologies. Hindi ko papakialamanan yan. Yung idea na DDS yung dinidebunk ko, yun yung punto ko doon, CJ. Gets? May mas bigger at play pa rito eh. Ikaw naman, no? Alam mo naman na anti-DDS yung page or hindi mo alam or I don't know. Magkaiba ang pagbibigay ng excuse sa pagbibigay ng possible explanation kung bakit nakafollow. Okay? Pero ang sinasabi mo is lalaki pa rin, tao pa rin at babaeng tinitingnan. Tanga. Excuse yun. At eto yan. I-call ko yan yung moral ascendancy issue. Kasi nga, tandaan nyo, ang kino-call out ko rito, yung mga DD list na nag-aano sa kanya, yung nagbibigay yung nangko-call out sa kanya. Halimbawa si Sir Jack, okay? Si Sir Jack ay kino-call out niya si Father. Sabi niya gano'n, dasal muna bago salsal. Padre Flavie. Again, is this someone na may moral ascendancy para mangall out ng ganyan? Kasi kung moral ascendancy yung gagamitin na card sa akin, CJ, edi isa-isa kong ko-call outin yung mga nang ko-call out sa kanya. Kapag ang nang call out sa kanya is yung mismong brotherhood niya, wala akong sasabihin doon. Mali talaga siya since sila yung talagang nangangasiwa sa kanya. Tama, di ba? Pero kung ang nangongall out ay mga DD-list vlogger na supporter ng SMNI, na alam naman natin na related kay Kibuloy, aba, hindi naman pwede yon. Pero hindi, sige, dahan-dahanin natin. Sa argumento mo na yan, ang premise ay kung talagang fina-follow niya, alam niyang kahalayan yung content. We don't know that for sure. Siya lang ang nakakaalam nun. Pwede kasing misclick yun eh. Tandaan mo, 298 yung finalo niyang page. Okay, sa 298 na yon, binrowse ko yon isa-isa nung umainit yung issue. Isa lang yung nakita kong bold doon. Yun lang. So, pwedeng outlier yun. Or pwede rin namang merong mga pages doon na naka-follow siya na walang laman. Na-click niya lang siguro, tapos biglang nilagyan ng laman. Pwede yun eh, yung iniba yung content after a while. Nangyayari yun dito sa Facebook. Posibilidad yun. Okay, pero hanggat hindi natin nalalaman yung side ng storya niya, we cannot assume na guilty na agad siya. And if, for the sake of argument, guilty talaga siya, kasalanan yun sa Diyos niya. Hindi yun kasalanan sa atin. Hindi yun kasalanan sa batas. Alam mo kung sino merong kasalanan sa batas? Si Kibuloy. Ay ano yung wanted siya sa FBI? Gusto mo basahin ko pa para lang magets mo yung idea dito ng moral ascendancy? You cannot use that card against me. Kasi yung mga gumagamit ng moral ascendancy card, wala rin sila noon. Lalong-lalo naman tong tao na to. Legit na bastos yung bibig niyan. Meron pa nga ako nalaman dyan eh. Tsaka na lang natin, pag nagkaharap-harap na tayo, tsaka na natin sabihin lahat yan. Okay, so tuloy natin. Sa premise na yan, tinanggal mo yung presumption of innocence. Hindi ko pwedeng tanggalin yung presumption of innocence kasi absolute yan. Lahat tayo presumed innocent.
So, whether it's theoretical, whether it's real, hanggat hindi ka napuprove na guilty, nandyan pa rin yan. Hindi ko pwedeng tanggalin yan. Pero, binigay ko yung listahan ng posibleng bakit ganun yung dahilan. Gets what? Ay, nako. Ang specific intention niya sa pag-follow ay makikita sa ganong. Again, you cannot know the intention of the person. Paano kung misclick lang pala? Again, 300 yung finalo niya na page. Kung talagang mahilig yan sa ganyang klaseng content, makikita mo yon as a pattern. Pero kung isa lang naman yung finalo niyang ganon, out of the 300 pages na finalo niya, edi magkakaproblema. And what if meron pala siyang admin? O, pwede yun, di ba? May admin siya, tapos yung admin yung nag-click nun. O, paano gagawin natin? Edi pinagbintangan mo na agad yung tao. Di ba? So, ano kailangan doon? I-presume mo munang innocent, tapos isipan mo kung bakit niya ginawa yon. May rational way ba? O, lalaki. O, yun na yung maximum nun. Pero illegal ba yung ginawa niya? Ang sagot doon hindi. Di ba, binibidahan mo ako ng jurisprudence, binibidahan mo ako ng alam mo sa batas, yan o, napaka-fundamental niya, no? Tapos sasabihin mo, tinanggal ko yung presumption of innocence niya. Paano ko gagawin yun? Di naman ako korte para gawin yun. Kahit sa hypothetical, di mo pwedeng gawin yun. Kailangan muna may due process. Sa bagay, Duterte supporter ka. So talagang due process is ano lang sa inyo. Ay. Dahil kung gaano, then wala siyang moral ascendancy na pumuna sa iba. Okay? Well, ano ba yung pinupuna niya? Yung pagpuna niya, yung pagpatay ng tao ni Duterte. Okay, hindi pa nanonood ng Bold. Hindi mo pa nga sigurado kung totoo, kung isang tao lang yung may hawak ng Facebook niya eh. Paano kung may admin pala siya? 'Di ba? Paano kung ang may hawak sa Facebook niya is ibang tao? Paano gagawin natin doon? Eh di, pinagbintangan mo agad. Ini-JK mo agad. Wala pang due process. Point dito, tinatanggalan niyo siya ng credibility kasi isa siya sa mga vocal critic ni Duterte. Indirectly yan. Obvious naman eh. Biruin nyo, sinusuportahan nyo, kasi nakita ko, si Sir Jack nagko-comment dito kay CJ Hero. I'm not sure kung magkakilala sila eh. Nakita ko lang kanina eh. Pero ang point dito, kung moral ascendancy lang pala yung usapan, dapat di mo sinusuportahan si Sir Jack. Tsaka yung sila Banat Bay. Tsaka yung mga ibang DDS. Or si Rowena Guanzon na lang. Kasi lumalabas sila sa SMNI. SMNI related yan kay Kibuloy. Maglolokohan pa tayo rito. Ang tataas pala ng moral ascendancy nyo eh. Yung moralidad nyo pala is absolute and prime eh. So bakit sinusuportahan yung taong kagaya ni Kibuloy? May presumption of innocence. Tama. Pero yung nanonood ng Bold, wala na. Come on. Not today. Ay, nako. Okay. Di wag siyang makialam sa kasalanan ng iba. Okay. You are comparing apple and oranges. Yung panonood ng Bold, kasalanan yan sa sarili niya. Okay? Pero yung pagpatay ng tao, di hamak naman na mas malaki yan. Biruin mo, since nanonood ka ng Bold, bawal ka nang mag-call out ng mga nag-EJK. Really? And this is the best you have, right, for me? Kaya pala ayaw lumaban nito ng debate sa akin. Yan yung tinira mo, yan ang tinira ko sa post mo. Ikaw ang argumento mo. Ikaw at ang argumento mo ang tinira ko, hindi ang pari. Kaya wag mong gamitin yung na malamang binigay din sa iyo. Anong binigay na talking points? What the fuck? Alam mo, CJ, para mas maganda, harapin mo ako para makita mo talaga kung may talking points ako. Diyos ko, Lord. Fundamental rights ng tao yan, hindi yan talking points. Kahit ikaw, inosente.
kahit si Kibuloy, inosente pa rin. Pero kung moral ascendancy yung usapan, hindi mo pwedeng gamitin sa akin nun. Kasi kayong mga DDS, lalong-lalo na tong tao na to, supporter ni Kibuloy yan, sa SMNI nagtatrabaho. Yung isang host nyo, si Rowena Guanzon, hindi ba sa SMNI din lumalabas din yan sa SMNI? Oh, di ba? So, at saka friends yan kila Sir Jack. Naiintindihan nyo ba? Moral ascendancy is a chain. Chain yan. Na kung yan yung gagamitin mo na explanation sa akin, dapat lahat ng connect dyan, dapat mas mataas yung moral ascendancy nyo sa kanya. Come on. Not even close. Ay, nako. At saka, ilang tao ba, ilang kakamping vloggers ba or Marcos apologies ang nagde-defend kay Father Flavi para sabihin mo na talking points yan. Ako ang kauna-unahang nagbigay ng post ng ganyan. Kasi I understand men. Lalaki lang din yan. Ako pa nga yung nagbigay sa kanya ng worst eh. Kasi inassume ko na kung nanonood man yan, lalaki yan. So yun yung pinaka-worst na pwedeng argument na sa kanya. Kumbaga sa logical fallacy, yun yung pinaka straw man ng position. Pero tinake ko pa rin. Kasi kaya kong depensahan yan. Ano ba yan? Ay, nako. At dahil balahura ka sa ugali at pananalita mo, hindi mo pansin ang ginagawa mo. Paano ako naging balahura? Napakagalang ko nga sa'yo. Kailangan po ba ang tawag ko sa inyo with all due respect, ganyan. Tanda mo, may post ka sa akin about doon sa Boy Panghe na alam mo naman na kahit saan mo tignan, ad hominem yon. Tapos tapos gagamitan mo na naman ako ng moral ascendancy ka. Eto, card, come on. Tapos gusto mo ng debate sa neutral platform. Do you understand what the word means? I hate that platform. Eto ayaw mo dun sa platform ni Bugoy na Kuy-Koy. Ayaw mo din sa platform ko. Tandaan mo na tinrush talk mo yung mga asawa ni Bugoy. Ako din, ginawa ko din yon. So, ibig sabihin, hostile si Bugoy sa akin, hostile din siya sa'yo. So, bakit ayaw nyo sa platform mo? Ayaw mo sa platform ni Bugoy? Saan tayo po lulugar niyan? Tirahan lang tayo sa social media para, syempre, mga DDS yan mas malakas yung echo chamber nila Ibig sabihin, hindi talaga katotohanan ang laban mo rito. Hindi talaga critical thinking ang laban mo rito. Ang laban mo lang dito is social media validation. Yan yung hinahabol mo. Napakatanga mo ng handler. Sino ba yung handler ko? Luging-lugi ang taong bayan luging-lugi ang taong bayan sa binabayad sa'yo. Sana nga bebayad ako Sana nga talaga. Wala kang moral ascendancy to talk about corruption dahil pera ng taong bayad ang binabayad sa'yo. Sino ba nagbabayad sa akin? CJ? Si Father Flavi? Siya ba yung nagbabayad sa akin? Kasi these are allegations. Meron ka bang proof? Kunyari, meron ka bang nakitang galing sa kung sino man yan na tinransferan ako ng pera? Kailangan galing sa corruption yung pera. Proven mo na corruption. Again, tinanggal mo yung... Ikaw yata yung hindi nakakaintindi ng presumption of innocence Kasi halimbawa, may nag-abot sa'yo ng pera. Nag-abot lang sa'yo ng pera. Ngayon, tatanggapin mo yung pera na yon just because, or wag pera, gift. Okay, binigyan ka ng laruan. Binigyan ka ng bold. Hindi, joke lang. Binigyan ka ng card. Let's say, iisipin mo ba na galing sa masama yung card na yun? Di ba hindi? What does the Constitution tells us? That everyone is assumed innocent until proven guilty. So, pag may nagbigay sa'yo ng kahit anong regalo, you would assume na galing yun sa hindi masama. Kasi that is what the Constitution is commanding you to follow. Unless mapuprove mo na galing yun sa masama. Pero ikaw, dito sa dito sa ilang post na to, ilang sentence pa lang, pinagbintangan mo na ako.
and then you're going to claim na meron kang moral ascendancy sa akin. Eh paano kung wala palang nagbabayad sa akin dito, eh di mali ka. Patungkol kay Father Flavi. Kung wala, eh paano yon? Kung gusto ko lang siyang depensahan because I understand, guys, kahit pari pa yan, oh, paano? Eh di mali ka. Napaka-bobo at tanga mo, katulad ng handler mo. Bakit? Huwag ka magalit, baby girl. Huwag ka magalit. Ni isang, ito yung sagot ko sa kanya, ni isang ad hominem, wala dyan. Ni isang bobo, miski isang tanga, wala dyan. This is pointing out yung hypocrisy ng moral ascendancy in relation to the didilis na sumusuporta kay Kibuloy. Okay? That's the crux of my argument doon. Hindi ko siya tinawag na bobo, hindi ko siya tinawag na tanga, hindi ko siya tinawag na bayaran. Ever. Wala kayong nakita, di ba? Yan lang yung sagot ko. And I wanted a debate. Kung ayaw niya dito sa kay Buloy, sa KBN, sige, sa SMNI na lang. Ayun, SMNI. Sa SMNI na lang. Okay, ma? Gusto mo yun? Kasi nagtatrabaho dun nag-guest dun si Guanzo. Sige, SMNI na lang, ha? Okay, wala nang pupunta ako sa SMNI, okay? So, gusto ko din nandun si Sir Jack para makita niya kung talagang pilay ako. Yan ang gusto kong tingnan nyo kung may wheelchair ako, saklay. Game, ha? Tapos na, ha? I'll see you there. Yun lang naman, mga